Igan, 7 na ang kumpirmadong nasawi sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Mahigit 4 na po pa ang hinahanap kabilang ang matauhan ng isang mining company. Saksi live, si Justoni Humamil ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Justoni? Pia Igan, pahirapan ang isinagawang search and rescue operation sa mga sakay ng bus na natabunan sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Iniwang bakas sa mga nakaligtas sa trahedya ang mga tinamong sugat at ang lupang bumalot sa mukha at iba pang bahagi ng kanilang katawan. Mga tauhan ng mining company ang sakay ng 2 bus na natabunan ng gumuhong lupa kagabi sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Para makaangat mula sa kung saan sila natabunan, lumusot ng ilan mula sa bintana ng sasakyan. Sipa ang katong bintana. Amin, sipa na. Nagawas na yun mo. Luksong bay. Sus di may makuan kay dako magtabon bay. Segundahan tabunan gid bay. Laking pasasalamat ng mga nakalabas. Abi na magbuha na gid may part sa sulod sa bus. Habang ginagabayan ng ilang flashlight, naghukay at nangapa sa lupa ang mga rescuer. Maya-maya pa, Tapos na. Rahatil. Oh my God. Oh, thank you Lord. Si boss. Ano pagluga boss? malaking bagay ang hindi nila pagsuko, lalo't may mga inabot ng ilang oras na nakalubog sa lupa ang bahagi ng kanilang katawan. Nangyari ang insidente ng pauwi na sada mga tauhan ng mining company na ihahatid ng mga natabunang bus. Isa pang bus ang naunang nakaalis bago ang landslide. Hinahatid yan doon sa bayan ng Mawab. So that night, yung palabas na bus is mga paalis na po, patapos na po yung shifting. Hindi magkamayaw ang mga residente. Sa gitna ng dilim at kahit pahirapan, nagpatuloy ang pagsagip. Going pa rin pagkalot. Ang uban, ang bus, napadari. Nagkaroon na tabunan diri posible. So Lord, tabangin mi Lord. Kuya Wano, relax lang Kuya Wano, ayaw pagluluya Kuya Wano. Tulong-tulong ang mga sundalo, mga tauhan ng MDRRMO at mga residente, pati na sa pag-asikaso sa di bababa sa 31 nasugatan. Pero hindi pinalad ang hindi bababa sa 7 natabunan at bangkay na ng natagpuan. 48 pa ang hinahanap ayon sa Maco MDRRMO. Nagkaroon na naman yung trout of LPA, mas makapal yung volume of water kasi talagang malakas yung ulan. Might be the reason na na-absorb yung tubig ng bundok kasi ganyan ang karamihan na nangyari sa landslide dito. Hindi naman nakikitang may kinalaman sa landslide ang minahan sa lugar. I cannot attribute it to the mining operation kasi ang Apex Mining naman kasi well cared yung environment. Hindi nga natin malalaman na talagang may mining area dyan. Paglilinaw ng Apex Mining Company, hindi sa mine operations area nila nangyari ang insidente. Gumuho raw ang lupa sa terminal ng mga sasakyan na ginagamit bilang service vehicles para sa kanilang mga tauhan. Limitado rin daw ang operasyon ng kumpanya habang nakikiisa sa rescue operations ng lokal ng pamahalaan. Sa huli nilang tala, 62 empleyado na raw ng Apex Mining ang accounted for at nasa ligtas ng kalagayan. Patuloy namang pinaghahanap ang 45 iba pa. Mula sa ere at habang sakay ng helicopter kanina, sinilip ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinsala sa Barangay Masara. Mahigit 700 pamilya ang inilikas mula sa mga lugar na malapit sa gumuhong lupa. Partikular na sa mga barangay ng Mainit, Tagbaros, Elizalde at Panibasan. Dinala muna sila sa iba't ibang evacuation centers. Hanggang ngayong gabi at kahit may pag-aambon kanina, nagpapatuloy ang pagsagip sa pag-asang buhay pa ang mga nawawala. Pia Igan, nandito tayo ngayon sa isa sa 4 na paaralan sa Mawab, Davao de Oro na ginagawang evacuation center. Tinatayang nasa 200 families ang andito ngayon sa Nuevo Iloco Elementary School. Live mula rito sa Davao de Oro, ako si Justoni Humamil, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.